Kuya, sabi ni Megan hindi mo raw siya sinipot last Friday? Tanong kay Jude ng kapatid na si Judith nang bisitahin siya ng kapatid sa kanyang apartment sa New York. Tell Megan again that I'm sorry, Judith. Nagkaroon ng emergency meeting ng Biyernes kaya hindi ko siya napuntahan. Ani Jude sa kapatid. Half-sister ni Jude si Judith. Pareho sila ng ina subalit magkaiba ng ama. Isang Amerikanong turista sa Pilipinas ang kanyang ama na nakilala ng kanyang ina sa trabaho bilang waitress sa isang bar. Ayon sa kanyang ina, nagkamabutihan ito at ang kanyang ama. Hindi nga lang nagtagal ang relasyon ng mga ito dahil kailangan bumalik ng kanyang ama sa Amerika. Pag-alis ng kanyang ama ay natuklasan ng kanyang ina na buntis ito. Naging single mother ang kanyang ina kaya lumaki si Jude na walang ama. 3 taon siya nang mag-asawa ang ina na siya namang ama ng kapatid na si Judith. Naging mabuti kay June ang kanyang stepfather at itinuring siya nitong totoong anak. Subalit 17 taong gulang siya nung pumanaw ang amain. Sa pagpanaw ng amain, naging sakitin ng kanyang ina. Kaya naman sa murang edad ay si Jude ang nagtrabaho para suportahan ng ina at kapatid. Kasabay ng pag-aaral ay namamasada siya ng tricycle na iniwan ng namayapang amain. 5 taon siyang naging tricycle driver bago nagbago ang buhay niya dahil nakilala niya ang totoong ama. Isang bilyonaryong negosyante pala ang ama ni Jude sa Amerika. Nang magpunta ito ng Pilipinas para sa negosyo ay aksidenteng nagtagpo ang landas nila sa isang mall. Dahil kasama ni Jude ang ina, agad na nalaman ng ama na anak siya nito. Inalok siya ng ama na sumama rito sa Amerika. Dahil gusto ni Jude na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ay pumayag siya sa alok ng ama. Kasama ang ina at kapatid, dinala si Jude ng ama niya sa Amerika. Doon ay ipinagpatuloy ng binata ang pag-aaral habang sinasanay siya ng ama sa pamamahala sa negosyo nito. Kalaunan, nang magretiro ang ama niya, ay sa kanya nito ipinamana ang buong negosyo nito. Siya lang kasi ang nag-iisang anak nito at wala itong ibang pamilya o malapit na kamag-anak. Sa kasalukuyan, CEO si Jude ng malaking kumpanya na pag-aari ng kanyang ama, habang ang ama ay abala sa pagliliwaliw. Sa kasalukuyan ay nasa Europa ang matanda. Inirapan si Jude ng nakababatang kapatid. Paano ka magkaka-love life niyan kung inuuna mo ang trabaho mo, kuya? Natawa siya. Bakit ba masyado mong pinoproblema ang love life ko? Hindi kasi yun ang unang beses na sinubukan siyang ireto ng kapatid sa mga babaeng kakilala nito. Because you're already old na, kuya. You're already past marrying age. Aray, kumaka-old ka naman dyan. I'm just 33, Judith. Lumabi ang kapatid. Edad na yan para magpamilya, no? Deserve mong sumaya, kuya. Bago nawala si nanay, sinabi niya sa akin na tulungan kitang maghanap ng babaeng magpapasaya sa'yo. 5 taon nang nakalilipas mula nang pumanaw ang ina nila ni Judith dahil sa liver cancer. Sa kabila ng modernong medisina sa Amerika ay hindi na agapan ng dumapong sakit dito. Alam kong kahit na successful ka na ngayon, kahit ang dami mo ng pera, hindi ka pa rin totoong masaya sa buhay, kuya. Seryosong pagpapatuloy pa ni Judith. Ngumiti siya sa kapatid. I'm fine with my life, Judith. I just don't really like to date anyone right now. Really? Baka naman kasi wala ka talagang interes makipag-date dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan si Ate Mary. Natigilan si Jude sa sinabi ng kapatid. Dati niyang nobya si Mary 10 taon na nakalilipas. Nagkakilala sila at nagkamabutihan dahil madalas niya itong maging pasahero. Kulang 2 taon ang naging relasyon nila. Nakipaghiwalay sa kanya ang babae dahil ayaw sa kanya ng mga magulang nito. Panganay si Mary sa magkakapatid at ayon sa mga magulang nito, ayaw ng mga itong mapunta ang anak sa isang hamak na tricycle driver na hindi nakatapos ng pag-aaral. Huminto na kasi si Jude sa pag-aaral nang magkakilala sila ni Mary dahil hindi sapat ang kinikita niya sa maiksing oras na pamamasada lang. Ano kuya, tama ako no? Hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakalimutan ng babaeng yon? Pagkatapos kanyang iwan dahil lang tricycle driver ka? Maliit nang ngumiti siya sa kapatid. I understand why she left me, Judith. Wala namang magulang ang gugustuhin ng isang tricycle driver para sa anak nila. Pero kung talagang mahal ka niya, ipaglalaban ka niya kahit ayaw sa'yo ng mga magulang niya. Paano niya ako may paglalaban kung nag-aaral pa siya at nakadepende pa rin sa mga magulang niya? Totoo naman ang sinabi ng mga magulang niya. Hindi ako bagay sa anak nila. Nasaktan si Jude sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Mary. Subalit hindi siya nagtanim ng galit sa babae.
Naiintindihan niya kung bakit siya nito hiniwalayan. Wala siyang maipagmamalaki noong mga panahong yon, kaya hindi siya nababagay para kay Mary. Ano kayang magiging reaksyon ni Ate Mary kapag nalaman niya ngayon na yung tricycle driver na boyfriend niya noon, anak pala ng isang bilyonaryo? Siguro kung maaga mo nakilala si Uncle Mark, hindi ka hihiwalayan ng babaeng yun. Kamusta na kaya siya? May balita ka ba tungkol sa kanya ngayon? Wala. Sa loob ng mga nakalipas na mga taon ay wala siyang naging balita sa dating nobya. Pagdating kasi niya sa Amerika ay sinubukan niya itong kalimutan. Ibinuhos niya ang oras at atensyon sa pag-aaral at sa negosyo ng ama. Sa tingin mo, may asawa na siya, kuya? Hindi ko alam, Judith. Well, kung may asawa na siya, dapat ay kalimutan mo na rin siya, kuya. Ang daming babae dyan, no? Kung ayaw mo kay Megan, marami pa akong pwedeng ipakilala sa'yo. Bumuntong hininga siya. Let's stop talking about my love life, Judith. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Namimiss ko nang kumain sa paborito nating Filipino resto. Fine. Let me just get my coat, kuya. Anang kapatid. Samantala, ilang milya mula sa New York, matatagpuan ang apartment ni Mary. Ano, Mary, ayaw mo talagang sumama sa amin? Tanong kay Mary ng kaibigan at roommate niyang si Bella. Kausap niya ang babae habang nakaharap siya sa laptop at gumagawa ng lesson plan. Kailangan kong tapusin tong lesson plan ko para next week eh. Baling niya kay Bella na kasalukuyang inaayos ang scarf sa leeg. Buwan na ng Oktubre kaya nagsisimula ng lumamig ang panahon. Isang exchange teacher si Mary sa New Jersey, USA. Sa work visa na hawak niya ay 3 taon siyang makakapagturo sa Amerika. Sa kasalukuyan ay 2 taon na siyang namamalagi sa naturang bansa. Hindi naman urgent yan. Sumama ka na sa amin para hindi puro trabaho ang inaatupag mo. 2 years na tayo dito sa US pero mabibilang lang sa daliri ko ang pagkakataon na sumama ka magliwaliw sa amin. Ani Bella. Tulad ni Mary ay isa ring J1 teacher si Bella. Tuwing Biyernes ng gabi ay nakaugalian na ni Bella na lumabas at magsaya kasama ang ilang Filipino exchange teacher sa syudad na naging kaibigan na rin nila. Hindi naman kasi ako mahilig lumabas, Bella. Okay na sa akin na dito lang magpalipas ng oras sa apartment. Saka ayaw ko rin magastusan. Hindi ka naman magagastusan ngayon dahil sagot ni Mel yung kakainin at iinumin natin. Manilibre siya dahil na-approve ang application niya ng green card. Tulad nila ni Bella ay isa ring exchange teacher si Mel. Sa 1 taong pagtatrabaho sa US ay nakapag-asawa ito ng kano na dahilan upang makapag-apply ito ng green card. Kapag natapos ang kontrata nito sa eskwelahan na pinapasukan, ay hindi na nito kailangan pang bumalik sa Pilipinas. Dahil malaki ang sahod nila sa Amerika at maraming benepisyo kumpara sa Pilipinas, karamihan sa kanilang mga OFW ay nangangarap na maging permanent resident ng naturang bansa. Isa na doon si Mary. Gusto niyang maging permanent resident sa Amerika. Alam niya kasing kapag bumalik siya sa Pilipinas at bumalik sa pagtuturo doon, hindi sapat ang kikitain niya para sa kanyang pamilya. Pagkatapos pumanaw ng ama ni Mary 5 taon na ang nakakaraan, ay siya na ang naging breadwinner ng pamilya nila. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Pareho pang nasa kolehiyo ang kanyang 2 nakababatang kapatid na sina Mariel at Marina. Kaya sumama ka na sa amin, Mary. Pamimilit ni Bella. Hindi na, dito na lang talaga ako sa apartment. Tinatamad din talaga akong lumabas. Sa susunod na lang ako sasama. Sagot niya sa kaibigan. Fine. Pero kapag nagbagong isip mo, sumunod ka sa amin message mo lang ako. Tumango siya sa kaibigan kahit na sigurado siya na hindi nasusunod. Nang maiwang mag-isa sa apartment ay inabala niya ang sarili sa laptop. Patapos na siya sa ginagawa nang tumunog ang cellphone niya sa tawag ng kapatid. Hello, Ate Mary? Wika ng kapatid na si Mariel mula sa kabilang linya. Mariel, bakit napatawag ka? Anong oras pa lang dyan Nagtatakang tanong niya. 5:00 pa lang ng umaga sa Pilipinas ng oras na yon. Ate Mary, kasi, gusto ko makausap ni nanay. May problema kasi. Anong problema? Exam na kasi namin ni Marina next week pero hindi pa kami nakakabayad ng tuition. Nagulat siya sa sinabi ng kapatid. Ha? Anong hindi pa nakakabayad? Di ba last month pa ako nagpadala ng pambayad niyo ng tuition this sem? 90,000 yung pinadala ko, di ba? Parehong sa pribadong universidad nag-aaral ang 2 kapatid niya kaya may kalakihan ng tuition ng mga ito.
Kasi ate, nagastos ni nanay yung pinadala mong pang-tuition namin ni Marina. Ipinangbayad niya sa utang. Teka, ano? Anong utang ha? Hindi ba nagpapadala ako ng sariling allowance ni nanay? Paano siya magkakautang ng malaki? Sorry ate, kailan lang namin nalaman na nagsusugal pala si nanay kapag nasa school kami ni Marina. Yung binibigay mong allowance sa kanya, ipinangsusugal niya. Malaki rin ang utang niya kay Mrs. Divina. Yung may-ari ng pasugalan dito sa atin. Yung pinadala mong pera last week na ibayad niya sa utang. Ginigipit kasi siya ni Mrs. Divina na kukunin niya ang titulo ng bahay natin kapag hindi nagbigay ng pera si nanay. Ito, gusto ko makausap ni nanay. Wika ng kapatid. Kasunod niyon ay narinig ni Mary ang boses ng ina mula sa kabilang linya. Mary anak, pasensya ka na. Tila naiiyak na wika ng ina. Nay naman, ano ba tong ginawa mo? Namang problemang sambit niya. Pasensya na anak, hindi ko napigilan ang sarili ko. Yun na lang kasi ang naging libangan ko dahil lagi ako mag-isa dito sa bahay at malungkot. Hindi ko alam na malulubog ako sa utang. Pero huwag ka mag-alala anak, tumigil na ako sa pagsusugal. At hindi na ako babalik, pangako. Abunuhan mo muna ang tuition ng mga kapatid mo, pakiusap. Ipinikit niya ang mga mata at hinilot ang pagitan ng noo. Magkano naging utang mo dahil sa sugal na yan, Nay? 450,000 anak. Pero 400,000 na lang ngayon dahil naibigay ko yung kalahati ng pinadala mo last week. Ano? Gusto niyang mapaiyak sa sagot ng ina. 400,000? Nay naman, saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Halos kalahating milyon, Nay. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa Amerika, subalit wala pa siyang naiipon dahil sa laki ng ipinapadala niya sa Pilipinas. Lahat ng pangangailangan sa bahay nila ay siyang kumakargo, simula nang mamatay ang tatay niya. Hindi naman niya matiis ang pamilya, lalo na ang 2 niyang kapatid. Baka may mauutangan ka dyan anak. Kahit yung tuition na lang muna ng mga kapatid mong ipadala mo. Pwede ko namang isang layong bahay natin kay Mrs. Divina. Hindi pwede, Nay. Yan na nga lang ang iniwan ni tatay sa atin tapos isasangla mo pa. Gagawa ko ng paraan para makapagpadala ng pera. Basta hindi mo ibibigay ang titulo ng bahay natin kahit kanino. Salamat anak. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako magsusugal pa. Nangangakong wika ng ina. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Mary bago nagpaalam dito. Nang ibaba niya ang cellphone, sa halip na bumalik sa ginagawa ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Subalit mabilis na pinalis niya yon at tumayo para isuot ang coat niya. Ayaw man niyang lumabas ay kailangan niyang gumawa ng paraan upang maghanap ng pera. Pagkatapos isuot ang boots ay lumabas siya ng apartment. Sa halip na sumakay pa ay pinili niyang maglakad na lang patungo sa restaurant na binanggit sa kanya ni Bella. Wala kasi siyang sariling sasakyan at nakikisakay lamang siya kay Bella patungo sa eskwelahan. Pagdating sa restaurant ay hinanap niya ang mga kaibigan, subalit wala ang mga ito roon. Nilabas niya ang cellphone para tawagan si Bella subalit walang sumasagot. Sabi niya dito sila pupunta ni Mel, pero wala naman sila dito. Wika niya sa sarili. Bumuntong hininga siya at lumabas. Subalit pagdating sa pinto ay isang bulto ang nabunggo niya. Nag-angat siya ng tingin para humingi ng tawad. Subalit natigilan siya ng isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Pakiramdam ni Mary ay huminto ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na hindi siya namamalikmata. Si Jude ang lalaking nasa harap niya, ang ex-boyfriend niya, at nag-iisang lalaking minahal niya. Labis na nagtataka man na nasa Amerika rin ng lalaki, hindi niya maaaring ipagkamali ang mukha nito. Mary? Napakurap na wika ni Jude habang nakatitig sa kanya. Tumikim siya at nanatiling nakatitig sa kaharap. Jude? Ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Pinasadahan niya ng tingin ng lalaki. Malaking pinagbago nito sa loob ng 10 taon. Guwapo ito, walang duda roon. Subalit lalo pa itong gumapo ngayon. Mas tumangkadit ito at mas nadepina ang katawan. Malayang-malayo ang suot nito ngayon sa kupas na maong at lumang rubber shoes na madalas nitong suot 1 dekade na ang nakakaraan. Halatang mamahalin ang suot nito ngayon. Mula sa coat nito, sa leather shoes, hanggang sa relo na nasa kamay nito. Ngumiti si Jude.
I'm here in New Jersey for business. Pero matagal na akong dito sa Amerika nakatira. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tipid na ngumiti siya. Dito ako nagtatrabaho. Teacher ako dito. Really? Gaano katagal ka na rito? Mahigit 2 years na. J1 teacher ako dito sa New Jersey. Kung ganoon, babalik ka sa Pilipinas? Oo. Tumikhim siya bago niya mapigilan ang papatitig sa lalaki. Sorry. I really have to go. It's nice to see you again, Jude. Wait, Mary. Can I just at least invite you to coffee next time? For old time's sake? Sorry, wala akong panahon para dyan. Busy ako sa trabaho. Sagot niya. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa mukha niya. Are you okay, Mary? Napaawang ang mga labi niya bago peking natawa. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Sige na, I really have to go. Bago pa ito makapagsalita ay nalagpasan na niya ang dating kasintahan at dire-diretso siyang lumabas ng restaurant. Dumiretso siya sa bar na halos ilang metro lamang ang layo sa restaurant. Habang iniikot niya ang mga mata roon ay inilabas niya ang cellphone. Sa pagkakataong yon, sumagot na si Bella. Mary, napatawag ka. Bungad ng babae sa kabilang linya. Nandito ako sa labas, Bella. Sumunod ako sa inyo. Nasaan ba kayo? Naku, pauwi na ako, Mary. Nagkaroon ng emergency si Mel kaya umuwi kami agad. Sumunod ka pala. Bumagsak ang balikat niya. Oo, gusto ko kasi sanang makausap si Mel. Mangungutang kasi ulit sana ako. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin kailangan na naman ng pamilya mo sa Pinas ng pera. Bumuntong hininga siya. Mamaya ko na ipapaliwanag pag uwi ko. Ibinaba ni Mary ang cellphone. Subalit sa halip na lumabas ng bar ay namalayan na lang niya ang sarili na nakaupo na sa upuan sa harap ng bar counter. 1 mug of beer please. Wika niya sa kaharap na bartender. Sa 2 taon niya pamamalagi sa Amerika ay minsan lang siya sumama sa pagliliwaliw ng mga kasamahan dahil lagi siyang nagtitipid. Subalit ng mga sandaling yon, alam niyang kailangan niya ng alak. Mapait siyang napangiti habang binabalikan ang naging pagkikita nila ni Jude. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na dito sila sa Amerika magkikita pagkatapos nilang maghiwalay 1 dekada na ang nakaraan. Dati niyang nobyo ang binata. Nakipaghiwalay siya rito matapos matuklasan ng mga magulang niya ang relasyon niya sa lalaki. Ayaw ng mga magulang niya kay Jude dahil isang tricycle driver lang ang lalaki. Anong nangyari sa kanya? Mukha na siyang big time ngayon. Wika ni Mary sa sarili. Malayong malayo na ito sa Jude na naging nobyo niya noon. Saka paano siya nakarating sa Amerika? OFW din kaya siya? Hindi niya rin inaasahan na sa pagkikita nila ng lalaki ay muling titibok ang puso niya para rito. Nang hiwalayan niya si Jude ay itinuon niya ang sarili sa pag-aaral at kalaunan sa trabaho. Hanggang sa pumanaw ang ama niya at nawalan siya ng oras sa sarili. Sa nakalipas na mga taon, akala niya ay nakalimutan na niya ang lalaki. Subalit ngayong nakita silang muli ay napagtanto niyang may puwang pa ito sa puso niya. Halos mapangalahati na ni Mary ang baso ng beer niya nang isang lalaki ang naupo sa tabi niya. Mary. Natigilan siya sa pamilyar na boses. Nang mag-angat ng tingin ay sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ni Jude. Jude? Bakit nandito ka? Sinusundan mo ba ako? Nabiglang tanong niya. Nagkataon lang na dito rin napunta ko pagkatapos ng business meeting ko. Pinagmasdan nito ang mukha niya. Are you okay, Mary? Bakit mag-isa kang umiinom? Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Big time ka na. Hindi ko inasahan na makikita kita dito sa US. Anong trabaho mo dito? Hindi ko alam na may plano ka rin palang mag-abroad. Sunod-sunod na tanong niya. Dahil sa alak na nainom ay hindi na niya napigilan ang sarili. I manage my father's business, Mary. Father's business? Nakilala mo na ang tatay mo? Nabiglang tanong niya. Tumango si Jude. 1 taon pagkatapos nating maghiwalay, nakilala ko ang tatay ko. Nasa Pilipinas siya para magbakasyon at aksidenteng nagkita sila ni nanay habang kasama ako. Tinanggap niya ako bilang anak niya at isinama dito sa Amerika. Tinulungan niya kaming makapag-aral ni Judith and later on, ibinigay niya sa akin ang negosyo niya. Napalunok si Mary bago muling pinasadahan ng tingin si Jude.
Wow, kaya pala ibang-iba ka na ngayon. Ang laki na ng pinagbago ng buhay mo, Jude. Ngumiti ang lalaki. Ako pa rin naman to, Mary. Nagbago lang ang estado ko sa buhay. Pero ako pa rin yung Jude na nakilala mo noon. Napangiti siya. Subalit kasabay niyon ay ang paninikip ng dibdib. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Wala ka pa rin kayabang-yabang. Isa sa mga bagay na nagustuhan niya sa lalaki ay ang pagiging mabait at mabuting tao nito. Kahit kapos ito sa pera noon ay nakukuha pa nitong manlibre ng mga pasaherong walang pambayad. Wala naman akong dapat ipagyabang. Kung anong meron ako ngayon dahil yun sa tatay ko. Hindi ako makakaahon sa hirap ko hindi dahil sa kanya. Ngumiti si Jude bago bumaling sa bartender. Nanatili naman siyang nakatingin sa lalaki. Nang ibalik nito ang mata sa kanya ay napakurap siya. Mary, are you okay? Parang may gusto kong sabihin sa akin. Jude, hindi ka na ba galit sa akin? Mahinang tanong niya. Marahang ngumiti ang lalaki. Our breakup happened a long time ago, Mary. Nagalit ako nung nakipaghiwalay ka. Pero naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Tama naman ang mga magulang mo. Hindi nila gugustuhin na mapunta sa lalaking walang pera ang anak nila. Graduating ka nun, running for magna cum laude. Tapos ako, huminto ako sa pag-aaral para maging full-time tricycle driver. Hindi ako bagay sa'yo. Kaya naiintindihan ko kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin. I'm sorry. Tanging nasambit niya. Tila pumiga ang puso niya sa dalawang salitang binitiwan. You don't have to apologize, Mary. Matagal ng panahon nang lumipas, wala na sa akin yun. Marahang sagot ni Jude. Matagal na panahon na para sa'yo dahil naka-move on ka na. Pero hindi para sa akin. Pakiramdam ko bumalik ako sa nakaraan. Sagot niya sa isip. Kumusta pala ang trabaho mo dito, Mary? Tanong ni Jude pagkatapos uminom ng beer. Okay lang. Sagot niya kasabay ng tipid ng ngiti. Okay lang? Are you really okay? Naabutan kitang mag-isa dito at umiinom. May problema ka ba, Mary? Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maalala ang problema sa Pilipinas. Subalit ayaw niyang kaawaan siya nito. Wala. Gusto ko lang magtanggal ng stress sa trabaho. Alam mo na, Miyernes ngayon. Elementary education graduate ka, hindi ba? Grade school din ba ang tinuturuan mo dito? Oo, third grader ang mga estudyanteng hawak ko. Pasaway ba mga estudyante dito? Medyo. Sagot niya kahit ang totoo ay mababait naman ng mga estudyante niya. Wala kang kasamang Pinoy sa trabaho? Meron. May kasama ako sa apartment at ilang kaibigan din. Nagkasalisi kami kanina kaya mag-isa lang ako dito ngayon. Tumango ito bago muling uminom ng beer. Wala sa sariling napatitig siya kay Jude. Sa pagdagdag ng edad nito, hindi niya maikakaila na lumakas lalo ang sex appeal nito. Hindi pwedeng hindi ka mapapalingon kapag ito ang dumaan. Alam ni Mary na maganda siya, subalit nitong mga nakaraang taon ay aminado siyang napabayaan niya ang sarili dahil sa labis na pagtatrabaho. Ibinaba ni Jude ang baso ng alak at ngumiti sa kanya. Kung hindi mo sinabi niya stress ka sa trabaho, iisipin ko na love life ang problema mo. Bahagya siyang natawa. Love life? Wala ako noon. Really? Wala kang boyfriend? Wala namang gwapo dito sa mga katrabaho ko. Wala kang naiwan sa Pinas? Wala rin. Tipid siyang ngumiti at tumikim. Ikaw, may pamilya ka na ba? Asawa at anak? Hindi siya magtataka kung meron. Kung noong tricycle driver pa lang ang lalaki ay marami ng babae ang nagkakagusto dito, paano pa kaya ngayong mayaman na ito? Wala akong asawa at anak. Wala ring girlfriend. Napakurap siya sa sinabi nito. Bakit parang gulat na gulat ka sa sagot ko, Mary? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ng lalaki. Kasi, parang nasa edad ka na para mag-asawa at magpamilya. Natawa ito. Tila may sumundot sa puso niya nang marinig ang tawa nito. Sa kabila niyon ay ngumuso siya. May nakakatawa? Totoo naman yung sinabi ko Pareho kasi kayo ng sinabi ni Judith na mag-asawa na raw ako. But I'm just 33, Mary. 3 years lang naman ang tanda ako sa'yo. Kamusta pala si Judith at ang nanay mo? Sa loob ng 1 taong relasyon nila ni Jude ay nakilala niya ang ina nito at kapatid na si Judith. Tulad ni Jude, parehang mabait ang mga ito.
Nandito rin si Judith sa US. Interior designer siya. Si nanay, namatay na 5 years ago. I'm sorry. Isang maliit na ngiti ang ibinigay nito. Ikaw, kumusta ang pamilya mo? Okay naman si nanay at yung 2 kapatid ko. Pero si tatay, namatay na rin 5 years ago. Bago pa ako magpunta rito sa Amerika. I'm sorry, Mary. Tipid lang din siyang umiti. Yung mga kapatid mo, nag-aaral pa sila hanggang ngayon? Oo, parehong college na. Engineering ang kurso ni Mariel tapos si Marinela HRM. Pareho silang gagraduate na next year. Kinigat niya ang ibabang labi nang bumalik ang problema niya sa pera. Anong oras na pala? Kailangan ko nang umuwi, Jude. Hindi ako pwedeng magpuyat. May trabaho pa ako bukas. Trabaho? Hindi ba Sabado bukas? Nagpa-part-time tutor kasi ako. Dagdag kita rin. Really? Ang sipag mo naman, Mary. Kailangan eh. Sige, mauna na ako. It's nice meeting you again. Tumayo siya at kinuha ang wallet. Subalit bago pa siya makapaglabas ng pera ay inabot na ni Jude sa bartender ang isang card. Ako nang bahala dito sa ininom natin, Mary. Salamat. Napalunok na sagot niya. Humiti ito bago ibinalik sa wallet ang card. Come on, ihahatid na kita sa tinitirahan mo. Hindi na, mas gusto ko maglakad-lakad. Madilim na, Mary, at nakainom ka pa. Konti lang ang nainom ko at safe naman dito. Kung ganun, sasabayan kitang maglakad. Babalikan ko na lang ang sasakyan ko sa labas. Napamaang siya sa sinabi ni Jude. Huwag na, Jude. Sayang sa oras at mapapagod ka pa. Kung ganun, pumayag ka nang magpahatid sa akin. Sige, ihatid mo na lang ako. Makulit ka rin kasi. Sa huli ay pagpayag niya. Ngumiti ang binata. Paglabas ng bar ay iginiya siya nito sa isang SUV. Sa isang tingin pa lang ay alam na niyang hindi biro ang halaga niyon. Dati, lumang tricycle lang ang minamaneho mo. Ngayon, BMW na. Hindi napigil ang komento niya. Bahagyang natawa ang binata bago siya pinagbuksan ng pinto. Salamat, Jude. Ngumiti ito bago umikot patungo sa driver's seat. Pagkatapos nito ay sinabi niya ang address ng apartment. Nagpasalamat siya na malapit lang ang apartment niya at nakarating sila agad doon. Salamat sa paghatid, Jude. Baling niya sa binata nang alisin ang seatbelt. Walang anuman, Mary. Babalik na rin ako sa New York, pero pwede bang makuha ang number mo? Bakit gusto mong kunin ang number ko? Nabiglang tanong niya. Well, gusto kitang imbitahan kumain kapag libre ka. Ang tagal nating hindi nakita at dito pa sa US tayo nakita ulit. Sorry, wala akong cellphone. Nasira at hindi ko pa napapalitan. Pagdadahilan niya. Besides, baka hindi rin kita mapagbigyan dahil lagi akong busy sa trabaho. Oh, kung ganun, ibibigay ko na lang sa'yo ang number ko. Inabot nito sa kanya ang isang calling card. Kapag may kailangan ka, don't hesitate to call me, Mary. Sige, salamat. Tipid na ngumiti siya at tinanggap ang card. Sa halip na tingnan ay ibinulsa niya yon. Nag-ingat ka pabalik sa New York. Thank you. I'm happy to see you again, Mary. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Sa halip na hintaying makaalis si Jude, ay dumiretso na siya sa loob ng apartment. Mary, nandito ka na. Ang tagal mong nakauwi, ah. Teka, don't tell me may nakilala ka dun sa bar. O sisa sa kanya ni Bella. Tila nang hihinang napaupo siya sa sofa, katabi ng kaibigan. Naalala mo yung naikwento ko sa'yo na ex-boyfriend ko? Si Jude? Yung first and last boyfriend mo, na iniwan mo kasi ayaw sa kanya ng mga magulang mo dahil tricycle driver lang? Oo naman, lagi mong nababanggit yun kapag nagiinuman tayo eh. Nagkita kami sa bar, nandito siya sa US. Namilog ang mga mata ng kaibigan. Seryoso? Dito ba talaga kayo magkikita sa US? Oo, at ibang-iba na siya sa Jude na kilala ko, Bella. Mayaman na siya. Isang taon pagkatapos namin maghiwalay, nakilala raw niya ang Amerikanong tatay niya. Ngayon, siya nang nagmamanage ng business ng ama niya. Wala sa sariling kinuha niya mula sa quote ang calling card na ibinigay ni Jude. Natigilan siya nang makita ang nakasulat doon. Jude Kennedy, CEO Kennedy Tech Corporation. Kahit apelido niya, iba na rin, Bella. Kennedy Tech Corporation? Isa yan sa pinakamalaking tech company dito sa East Coast, ha? Oh my God,
Huwag mo sabihin yung bagong CEO niyan, yung ex-boyfriend mo. May bilyonaryo kang ex-boyfriend, Mary. Lalo siyang natulala sa sinabi ng kaibigan. Hindi niya lubos akalain na hindi lang basta mayaman si Jude. Bilyonaryo pala ito. Kamusta ang pagkikita niyo ng ex mo, Mary? May pamilya na ba siya? Asawa? Girlfriend? Single pa rin. Namilog ang mga mata nito. Di ba hanggang ngayon mahal mo pa siya? Ano pang hinihintay mo, Mary? Makipagbalikan ka na. Paano mo nalaman na hanggang ngayon mahal ko pa rin si Jude? Nagtatakang tanong niya. Na hindi nga niya alam sa sarili niya na may nararamdaman pa siya sa binata. Hanggang sa muli silang magkita kanina at magwala ang puso niya. Asus, paano kung hindi malalaman? Ay kapag nalalasing ka, bukang bibig mo yung ex mo. Ang daming nagyayayang makipag-date sa'yo pero panay ang tanggi mo. Obvious na hindi ka pa nakaka-move on sa Jude na yun. Mabait na napangiti si Mary. Oo, tama ka. Mahal ko pa rin pala siya hanggang ngayon. Sabi mo single pa rin siya. Baka tulad mo mahal ka pa rin niya. Pagkakanatawa siya at umiling. Sa dami ng nakilala ni Jude sa tagdaang mga taon, imposibleng hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Saka iniwan ko siya noon. Sa tingin mo babalikan niya ako? Yung babaeng nang iwan sa kanya noon dahil tricycle driver lang siya? Bakit hinatid ka niya pa uwi at binigyan ka pa niya ng calling card niya? Mabait lang talaga siya. Noon pa man mabait na siya at hindi nagbago yun sa kabila ng estado niya ngayon sa buhay. Mapait siyang ngumiti. Galit siya sa akin noong naghiwalay kami. Pero ngayon, ang bait niya sa akin. Ibig sabihin noon, wala na sa kanya ang nakaraan namin. Okay ka lang, Mary? Bakit naiiyak ka? Nag-aalalang tanong ni Bella. Kinagat niya ang ibabang labi at pinalis ang luhang bumagsak sa mata. Nagsisisi ako na iniwan ko siya noon. Naiintindihan kita, Mary. Kahit ako rin, kung nalaman kong bilyonaryo na ang ex-boyfriend ko, magsisisi ako na hiniwalayan ko siya noon. Marahas na umiling siya sa kaibigan. Hindi naman dahil sa mayaman na si Jude ngayon kaya ako nagsisisi na iniwan ko siya noon. Nagsisisi ako sa ginawa ko noon dahil hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Nung nagkita kami, bumalik sa akin ang nakaraan namin. Lahat ng alaala naming dalawa. Simple lang ang buhay niya noon, pero ang dami naming masasayang alaala. Kahit tricycle lang ang service namin noon kapag nagdi-date kami, feeling ko nakasakay ako sa limousine dahil siya ang kasama ko. Kahit madalas sa isawan lang kami kumakain, feeling ko sa mamahaling restaurant kami kumakain noon. Malay mo, mahal ka pa rin niya. O kung hindi naman, edi kaibiganin mo ulit hanggang sa mahulog ulit ang loob niya sa'yo. Sa mga kwento mo naman, mukhang mahal na mahal ka rin ng ex-boyfriend mo yun dati. Ano na lang ang iisipin ni Jude tungkol sa akin na nakikipaglapit ako sa kanya ngayon kasi mayaman na siya? Ayoko, Bella. Sinayang ko ang pagmamahal niya noon. Hindi niya deserve ang babaeng tulad ko. Sigurado ka na dyan, Mary. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sige na, kailangan ko na magpahinga dahil maaga pa ako bukas. Pupuntahan ko pa si Mel. Teka, bakit nga pala kailangan mo na naman ng pera? May utang si nanay sa Pilipinas. Kailangan kong bayaran sa lalong madaling panahon. Magkano ba ang kailangan mo? May naipon ako dito galing sa pag-tutor ko. 400,000. 450,000 ang kailangan kong ipadala pero may 50,000 pa ako dito. Ano? 450,000? Bakit nagkaroon ng ganun kalaking utang ang nanay mo, Mary? Tipid na tipid ka nga rito para malaking maipadala mo sa kanila. Bumuntong hininga siya at ikinuwento sa kaibigan ang sitwasyon ng pamilya sa Pilipinas. Grabe naman yung nanay mo. Akala ba niya nagtatai ka ng pera dito sa Amerika? Umaasa na nga lang sa'yo, nakuha pang magsugal. Muli ay napabuntong hininga na lang siya. Nagkausap na kami, Bella. Ipinangako niya na hindi na siya magsusugal ulit. Sana nga ito totoo. At sana rin makahiram ka ng malaking halaga kay Mel. Isinugod pa naman sa ospital ang binan niya. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ay maagang umalis si Mary para magtungo sa bahay ng estudyante niya na kinuha siya upang maging isang private tutor. Pagkatapos ng trabaho, sinadya niya ang kaibigang si Mel sa ospital. Naku Mary, pasensya na. Wala akong may papahiram sa'yo ngayon. Critical ang lagay ng binan ko dito sa ospital eh. Mukhang kulang ang insurance niya at hindi namin alam kung magkano ang magagastos namin. Wika ni Mel sa kanya. Salamat, Mel. Pasensya na rin.
Sagot niya sa babae. Paglabas sa ospital ay sinubukan niyang tawagan ng iba nilang kasamahang OFW, pero wala ring maipahiram sa kanya ang mga ito. Nanlumo siya, subalit naiintindihan niya ang mga ito dahil pare-pareho silang may pamilyang sinusuportahan sa Pilipinas. Kamusta ang lakad mo, Mary? Tanong ni Bella pag uwi niya sa apartment nila. Wala akong nahiraman. Wala daw silang ganun kalaking halaga. Pagod na sinapo niya ang ulo. Hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko, Bella. Bakit hindi ka manghingi ng tulong sa ex-boyfriend mo? Ayoko. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot niya sa kaibigan. Nag-angat siya ng tingin at umiling-iling. Hindi ka naman manghihingi. Mangungutang ka, Mary. Barya lang sa kanya ang perang kailangan mo. At sabi mo mabait naman siya sa'yo. Siya ang nagsabi na kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo siya, hindi ba? Napalunok siya. Ayoko manghingi ng tulong kay Jude. Kahapon ka lang kami nakita tapos mangungutang agad ako. Ang kapal naman ng mukha ko. Pero kailangan mo ng pera, di ba? Wala kang ibang malalapitan dito sa New Jersey. Kahit gustong-gusto kitang tulungan, wala rin akong magagawa. Naintindihan kita dahil kung ako rin naman ang nasa posisyon mo, mahihiya ako. Pero lulunukin ko na lang ang pride ko, Mary. Hindi siya nakasagot sa kaibigan. Hanggang sa mapag-isa siya sa kanyang silid ay pinag-iisipan niya ang mga sinabi nito habang pinagmamasdan ng calling card ni Jude. Bahala na. Tama si Bella. Kailangan ko lunukin ang pride ko. Anya habang tinitipa ang numero ng dating nobyo sa cellphone. Hello? Jude Kennedy speaking. Wika ng baritonong tinig mula sa kabilang linya. Tila bumilis ang tibok ng puso ni Mary nang marinig ang boses nito. Hello, Jude? Si Mary to. Binigay mo sa akin yung calling card mo kahapon. Mary, is this your number? Oo. May cellphone ka na? Bigla siyang nag-guilty sa ginawang pagsisinungaling. Oo. Nakabili ako kanina. Bakit napatawag ka? Jude? Pwede ba kitang makausap? Available ka ba bukas? Yes, it's Sunday tomorrow so I'm available. Saan mo gusto makipagkita? Dyan na lang sa New York. Pupuntahan kita. I'm okay driving to New Jersey, Mary. More than 1 hour lang naman i-drive. Hindi na. Akong may sadya sa'yo kaya ako na ang pupunta dyan sa New York. Wala naman akong gagawin bukas. Sigurado ka, Mary? I really don't mind going there instead. Okay lang talaga, Jude. Okay then, pwedeng sa apartment ko na lang. I'll message you where I live. Sige, salamat, Jude. You're welcome, Mary. I'll see you tomorrow. Napahawak si Mary sa dibdib nang ibaba ang cellphone. Saglit lang silang nag-usap ng lalaki sabalit nagwala na ang puso niya. Pinagsamang hiya at kaba sa muli nilang pagkikita at marahil ay excitement na rin. Kinabukasan, maaga siyang nag-ayos para sa pagpunta sa New York. Akala ko wala kang interes na makipagbalikan sa ex mo. Bakit magpapaganda ka? Usisa sa kanya ni Bella nang makita siyang sinisipat ang suot sa salamin. Gusto ka lang maging presentable sa harap ni Jude. Depensa niya sa babae. Okay, sabi mo eh. Nakangising sagot nito. Ingat ka sa biyahe. Kulang 1 oras ang nakalipas, nakarating si Mary sa tapat ng apartment building ni Jude sa Manhattan. Nag-trend siya para mabilis ang biyahe. Isang pindot pa lang sa doorbell ay bumukas na ang pinto ng unit. Iniluwa niyon si Jude na napakagwapo sa suot na long sleeve at slacks. Mary, hi. Pinigilan niya ang sariling matulala sa dating nobyo. Jude, may lakad ka? Pasensya na, naistorbo ata kita. It's fine, Mary. I know you're coming so I just want to look presentable. Please come in. Natigilan siya sa sinabi nito. Gayunpaman ay pumasok siya sa apartment. Naguhumiyaw ng karangyaan ng tinitirhan ng binata. Malawak yun at puno ng mamahaling kagamitan. Ikaw lang ang nakatira dito? Tanong niya kay Jude nang igiya siya nito sa sofa. Yes, I live alone. Pero minsan nagpumunta dito si Judith. What do you want to eat? Kumain ako bago umalis. Busog pa ako. Pwede bang mag-usap na tayo ngayon? Sure, Mary. Ngumiti si Jude at naupo sa harap niya. What do you want to talk about? Mukhang seryoso at urgent dahil sinadya mo pa talaga ako dito. Lumunok siya. Ano kasi? Nakakahiyaman dahil kahapon lang tayo nakita ulit. Pero wala akong ibang malapitan dito sa US.
Ikaw na lang ang huling naisip ko na pwede kong mahingan ng tulong. Kumunot ang noo nito. Mary, what is it? May problema ka ba? What can I help you with? Kailangan ko kasi ng malaking pera, pambayad sa utang ng nanay ko sa Pilipinas. Kung hindi ko mababayaran, baka mawala ang bahay namin. Sinubukan ko manghingi ng tulong sa mga kaibigan ko dito pero wala silang maipahiram sa akin na ganun kalaking halaga. Yun ba ang problema mo, Mary? Kaya ba naabutan kitang umiinom sa bar kahapon? Maliit siyang umiti sa kabila ng kahihiyan. Oo, kulang pa rin kasi yung sahod ko bilang teacher kaya tumatanggap ako ng racket. Kaso kahapon ko lang din nalaman na may malaki palang utang si nanay sa Pilipinas. At yung pang-tuition sana ng mga kapatid ko, nagastos niya. Magkano ba ang kailangan mo? 400,000 sana. Kung sakaling mapapahiram mo ko, pangako na babayaran kita pa unti-unti. Hindi rin kita tatakasan. Pwede tayong gumawa ng kontrata para makasiguro ka na hindi kita tatakbuhan at magbabayad talaga ako. We don't need to do that, Mary. I will help you. Napaawang ang mga labi niya. Payag kang pautangin ako? Ngumiti ito. Kahit hindi mo na ako bayaran, Mary. Muntik nang malaglag ang panga niya sa narinig. Anong hindi ko na kailangan bayaran? Alam ko kung gaano kahirap maging breadwinner, Mary. May pinagsamahan naman tayo, kaya gusto kong tumulong sa'yo. Gusto kong kahit paano pag-aanin ang problema mo, lalo na't narito ka sa ibang bansa. Malakas na napasinghap siya. Teka nga, Jude. Alam kong noon pa man mabait ka na, pero hindi ako nagpunta dito para magpaawa sa'yo. Nandito ako para mangutang, hindi para manghingi. Hindi ko kailangan ng awa mo. I'm sorry if I offended you, but I just want to help, Mary. Ayoko mang problema ka ba kung saan ka kukuha ng ibabayad mo sa akin. Alam kong para sa'yo, barya na lang ang halaga ng perang ipapahiram mo. Pero babayaran ko yon, Jude. Wala ka nang pakialam kung maghirap ako sa kakatrabaho. Basta babayaran ko ang utang ko sa'yo. Alright, how about this, Mary? Pahihiramin kita ng kailangan mong pera. Pero may hihingin akong kapalit na pabor sa'yo at yun ay magiging bayad mo sa akin. Anong pabor naman yan? Nag-aalalang tanong niya. I have to be in Baltimore next weekend. Inimbitahan ako ng isa sa mga business partners ko. It was a family affair at inabisuhan ako ni Mr. Sanchez na magdala ng date. Ikaw ang isasama ko sa Baltimore sa 2 araw na yon, Mary. Teka, ako ang isasama mo? Ibig sabihin gagawin mo akong date? Nabigla niyang gagad. You told me you're single, right? Kaya walang kaso kung sasama ka sa akin sa weekend. Teka, Jude, baka nakakalimutan mong ex-girlfriend mo ako. Anong sasabihin mo sa kanila kapag tinanong ka kung anong relasyon natin? I'll tell them na nililigawan kita. Bahagya siyang natawa. Anong nililigawan? Hindi naman din uso dito sa US. Then I'll introduce you as my girlfriend. Madali naman siguro sa'yo na umaktong girlfriend ko dahil kilala natin ng isa't isa. At tulad ng sinabi mo, ex-girlfriend kita. Napalunok siya. Ayaw niyang pumayag, subalit baka isipin ni Jude na hindi pa siya nakaka-move on rito at big deal pa para sa kanya ang nakaraan nila. What's wrong? Hindi ka ba komportable, Mary? Napalunok siya. Sigurado kang yun lang ang gusto mong bayad? Isasama mo lang ako sa Baltimore at ipapakilala na girlfriend mo? Tapos bayad na ako sa utang ko sa'yo? That's all I want, Mary. Total, ayaw mong tanggapin ng libre ang tulong ko. Sigurado ka? 100%. Humugot siya ng hininga bago tumango kay Jude. Alright, payag akong sumama sa'yo sa weekend at maging date mo. Okay, deal. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos niyon ay agad nga nitong kinuha ang bank details niya at ipinadala ang perang kailangan niya. Salamat, Jude. Wika ni Mary sa lalaki. Ni sa hinagap, hindi niya inaasahan na magkikita sila sa Amerika. At lalong hindi niya inakala na sa lahat ng tao, ito pa ang tutulong sa kanya upang masagot ang problema niya sa pera. You're welcome, Mary. Do you have plans after this? Sumulyap ito sa suot na relo. Babalik na sana ako sa New Jersey. May biyahe ang tren pabalik after 1 hour. May trabaho ka ba ngayong araw? Wala naman, pero wala naman akong gagawin dito sa New York. Wala rin akong ibang kakilala. 2 years ka na dito sa US, di ba? Nakapasyal ka na ba dito sa New York? Diyan pa lang sa Central Park. Wala naman kasi akong time para mamasyal. Bukod pa ron ay lagi siyang nagtitipid.
Pero hindi na niya sinabi sa lalaki ang rason. Ngumiti si Jude. Wala rin akong ibang gagawin ngayon, Mary. Come on, mamasyal muna tayo. Mamaya na kita ihahatid pa uwi. Huwag mo nang habulin ng biyahe ng tren pabalik sa New Jersey. Mamamasyal tayo at ihahatid mo ka pa uwi? Oo, wala naman akong gagawin. At para hindi ka na magastusan. Umiling-iling siya. Hindi na, Jude. Nakakahiya naman. Ako na nga nagpunta dito para mangutang. Maaabala pa kita. I insist, Mary. We're friends anyway, right? Besides, we need to be updated about each other's life. Isasama kita next weekend at ipapakilala kitang girlfriend ko, hindi ba? Wala sa sariling kinagat niya ang ibabang labi. Kung sa bagay ay may punto ito. Isa pa, sa loob-loob niya ay gusto niyang makasama pa si Jude. Sige na nga, payag na ako kung talagang okay lang sa'yo na ipasyal ako. Ngumiti si Jude. Let me just get my coat, then we'll go. Sandali siyang iniwan ni Jude sa sala. Pagbalik nito ay lumabas na sila ng apartment nito. Saan mo gustong pumunta, Mary? Tanong ni Jude habang sakay sila ng elevator. Ikaw tong nakatira dito sa New York tapos ako ang tatanungin mo ng pupuntahan natin? Wala akong masyadong alam dito. Bahagya itong natawa. Baka may gusto ka kasing specific na puntahan. New York is big. Kulang ang isang araw para mapuntahan lahat ng tourist attraction dito. Bahagya siyang napanguso. Gusto ko sana sa New York Public Library. Yun talagang gusto kong puntahan dito. Okay lang ba? Alright, we'll go there. Paglabas ng gusali ay pumara sila ng taxi. Ayon kay Jude ay mas convenient kapag nag-taxi na lang kaysa gamitin ng sariling kotse. Grabe, nagko-commute ka pa rin pala. Hindi napigilang wika niya sa lalaki habang nasa biyahe sila. Magkatabi sila sa backseat. Amoy niya ang mamahaling pabango nito. What? Oo naman, Mary. Anong akala mo sa akin? Syempre, CEO ka na ng malaking kumpanya. Ibang level ka na. Bahagyang mamuso si Jude. Hindi naman dahil nagkapera ako at yumaman, mababago na ang lahat sa akin. I still live a simple life, Mary. Hindi lang naman dami ng pera yung nagbago sa'yo. Ibang-iba na rin ang aura mo, Jude. Walang maniniwala na naging tricycle driver ka sa Pilipinas. Mahina itong natawa bago seryosong bumaling sa kanya. Dahil nakatingin din siya rito ay nagtama ang mga mata nila. Marami nang nagbago sa akin. Pero ako pa rin to, Mary. Ako pa rin yung Jude na nakilala mo noon. Believe me. Nagwala ang puso niya. Sa kabila niyon ay kaswala siyang umiti. Oo, naniniwala naman ako, Jude. Ang bait mo pa nga rin hanggang ngayon. Gumanti ng ngiti si Jude. Nag-iwas siya ng tingin bago lumala ang tibok ng puso niya. Nagpasalamat siya na malapit lang ang pupuntahan kaya narating nila yun agad. Wow, ang laki-laki pala talaga nito. Namamanghang sambit ni Mary pagpasok nila sa main hall ng tanyag na gusali. Sa mga pelikula ko lang to nakikita dati. Tapos nandito na ako ngayon. Yan din ang unang sinabi ko nung una akong nagpunta dito. Wika ni Jude sa tabi niya. Iginiya siya ng binata sa iba't ibang section ng aklatan. Madalas ako dito nung nag-aaral pa ako. Saan ka nga pala nag-aral ng college? Kuryosong tanong niya. Sa NYU. Doon ko tinapos ang degree ko sa computer science. Nag-take din ako ng business degree sa Harvard. Ang mga binanggit nito ay 2 sa kilalang universidad sa buong Amerika. Nakakamangha ka pero hindi naman ako nagtaka, Jude. Matalino ka naman talaga. Noon pa man, alam na niyang matalino ang binata. Marami itong alam, lalo na pagdating sa math. Madalas pa nga ay tinutulungan siya nitong mag-review tuwing may exam siya. Kaya naman malaki ang panghihinayang niya na pinili nitong huminto sa pag-aaral noon. Thank you, Mary. Ngumiti siya. I'm proud of you sa lahat ng narating mo, Jude. Really? Oo naman. Sobrang proud ako sa'yo. Kung ano man ang narating mo ngayon, hindi lang yun dahil sa tatay mo. Yun ay dahil nagsikap ka rin na mapunta sa kinaroroonan mo. Marahang ngumiti si Jude. Thank you, Mary. That means a lot coming from you. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mata. You're welcome. Doon naman tayo sa kabilang section para marami tayong mapuntahan. Dahil sa lawak ng library ay inabot sila ng ilang oras sa paglilibot doon. Palubog na ang araw nang makalabas sila. Come on, Mary. Let's eat first. May gusto ka bang kainan dito? I know a couple of good restaurants here in the city. Total naman, sabi mo, ikaw pa rin yung dating Jude.
E di kumakain ka pa rin ng mga street food at fast food. Oo naman. Sa mga food cart mo na lang ako dalhin. Parang hindi ako mabubusog kapag sa restaurant tayo kumain. Sigurado ka, Mary? Oo naman. Panggagaya niya sa sagot nito kanina na bahagyang ikinatawa nito. Sa huli ay dinala siya ni Jude sa mga nanghilerang food truck malapit sa Rockefeller Center. Ang sarap nito ah. Wika ni Mary habang kinakain ng hawak na burrito na binili nila ng lalaki. This is my favorite burrito place here in New York. Madalas ako mapunta dito, lalo na kapag namimiss ko ang buhay sa Pilipinas. Namimiss mo ang buhay mo sa Pilipinas? Oo naman. Kahit masaya ako dito, namimiss ko pa rin ang simpleng buhay sa Pilipinas. Namimiss ko ring mamasada ng tricycle at kumain ng turo-turo sa tindahan ni Mang Sol. Ito ang matandang tindero ng street food sa labas ng universidad nila. Madalas silang kumain doon ni Jude noong nagnobyo pa lamang sila. Natawa siya habang naaalala ang isang parte ng nakaraan nila ng dating nobyo. Nakakamiss nga yung fishball at kwek-kwek ni Mang Sol, lalo na yung homemade sausawan niya. Yeah, lagi mo akong inuutusan na punuin yung cup mo ng sausawan. Naalala mo nung nagbayad pa ako ng extra 20 pesos kay Mang Sol dahil naubos mo yung sausawan niya? Natawa siya. Grabe, naaalala mo pa yun? Siyempre naman. Nakangising sagot nito na kumindot pa. Lumukso ang puso ni Mary. Pabiro naman siyang umirap. Sige na, ikaw na may matalas na memorya. Ubusin na lang natin tong kinakain natin kaysa mag-reminisce ng nakaraan. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik sila sa apartment nito para kuhanin ang kotse nito. Thank you sa pagpasyal sa akin, Jude, at sa panlilibre. Anya sa binata habang nasa biyahe sila. Pasado 7:00 na ng gabi. Hindi niya namalayan ang oras ng araw na yon habang magkasama sila ni Jude. Tulad ng sinabi ng binata, iba na ang estado nito sa buhay. Subalit ito pa rin ang dating Jude na nakilala niya, na minahal niya, at hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. New York Library pa lang yung napuntahan natin, Mary. Next time, ipapasyal kita sa mga hindi mo pa napupuntahan. Nakangiting sagot ni Jude. May next time pa? Baling niya sa binata. Oo naman. Let's go out when we're both free. O ayaw mo na at hindi ka nag-enjoy na kasama ako. Boring na ba akong kasama, Mary? Boring? Hindi ah. Kung alam lang nito na tila ayaw pa niyang matapos ang araw na yon. Lumakay ang ngiti ni Jude. Kung ganun, okay lang na lumabas ulit tayo next time, kapag libre ka? Oo naman, basta hindi rin nakakaabala sa'yo. Don't worry, I'll always have free time, Mary. Talaga? Hindi ka ba abala sa trabaho? I know how to manage my time. Pigil ang ngiting tumayo siya. Sige, kapag pareho tayong libre. Kulang 1 oras ang nakalipas ay nakarating sila sa tapat ng apartment niya. Thank you, Jude. Ingat ka pa uwi. Bilin niya sa lalaki bago bumaba ng sasakyan. Thank you, Mary. Good night. Ani Jude. Sa pagkakataong yon, hinintay niyang makaalis si Jude bago pumasok sa apartment. Ang tagal mong nakauwi, Mary. Nag-date pa kayo ng ex mo, no? Malisyos ang tanong ni Bella. Naabutan niya ang babae na nanonood ng TV sa sala. Anong date? Nagbagandang loob lang yung tao na ipasyal ako sa New York. Depensa niya. Hindi ba date ang tawag doon? Hindi yun date, Bella. Fine, fine. So, kamusta? Pinautang ka ba ng ex mo? Ngumuso siya at ikinwento kay Bella ang ilan sa mga pinag-usapan nila ni Jude. Yun lang ang gusto niyang bayad mula sa'yo? Ang maging date niya sa weekend? Hay nako, sinasabi ko sa'yo, mahal ka pa rin ng ex mo. Giit ni Bella. Umiling siya. Magkaibigan lang kami kaya niya ako tinutulungan. Nilinaw niya sa akin yun. Eh ikaw, aminado ka may feelings ka pa sa kanya, di ba? Oo, pero hindi na niya kailangang malaman yun. I guess, as long as magkaibigan kami, masaya na ako. Hindi ako nangangarap na magkabalikan kami. Alam ko kung saan ako lulugar ngayon sa buhay niya. Bahala ka, Mary. Basta sinabi ko na sa'yo na malakas ang pakiramdam ko na gusto ka pa rin yung ex-boyfriend mo hanggang ngayon. Hindi na siya nagkomento pa sa sinabi ni Bella at pumasok na sa sariling silid. Ipinadala niya ang pera sa kapatid bago ito tinawagan upang makausap ang kanilang ina. Salamat, Mary anak. Pangako, hindi na ako hahawak ng baraha sa buong buhay ko. Nangangakong wika sa kanya ng ina.
Siguraduhin niyo, Nay. Hindi ko na rin alam kung saan ako kukuha ng pambayad kung sakaling magkautang pa kayo. Nakakahiyang mangutang dito kung alam niyo lang. Kaya sana huli na po yan. Sa huli ay wika niya sa ina bago ibaba ang tawag. Kinabukasan, nagsimula ang panibagong linggo ni Mary sa eskwela. "Where did you spend your weekend, teacher?" Tanong sa kanya ng isa sa mga estudyante niya. Tuwing unang araw kasi ng linggo ay nakasanayan niyang tanungin ang mga bata kung anong ginawa ng mga ito sa araw na walang pasok. "I had to work on Saturday, and then I went to New York on Sunday." "What did you do in New York, teacher? Did you go on a date?" Tanong ng isa pa niyang estudyante. "No, it wasn't a date." Nagiinit ang mukhang sagot niya. "But you're blushing, teacher." Tukso sa kanya ng mga ito. Napailing na lang siya sa panunuksod ng mga estudyante niya. Kapag binabalikan niya ang pamamasyal nila ni Jude kahapon ay napapangiti siya. Sa kabila ng panahong lumipas ay wala pa ring pinagbago ang ugali ni Jude. Mabait pa rin ito. Gentleman, maalaga. Talagang swerte ang babaeng mapapangasawa nito sa hinaharap. Sayang na sayang nga lang dahil hindi na siya ang babaeng yon. She had that chance a decade ago, at sinayang niya yon nang hiwalayan niya ito. 7 oras ang nakalipas ay natapos ang klase ni Mary. Palabas siya ng school grounds nang makita ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Mula roon ay lumabas si Jude. "Jude!" Nabiglang gagad niya. Napakagwapo ng lalaki sa mamahalin nitong business attire at coat. Tila ito modelo sa front cover ng isang magazine. "Hi, Teacher Mary." Nakangiting bati ni Jude kasabay ng paglapit nito sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi niya inaasahan na isang araw lang ang nakalipas ay muli na naman niyang makikita ang lalaki. "May business meeting ako kanina sa Newark. Dumaan ako rito." Kahapon ay nabanggit niya kay Jude kung saang eskwelahan siya nagtuturo. May kailangan ka sa akin?" "Nakalimutan kong sabihin na kailangan mo ng formal dress dahil may inorganize na formal party ang asawa ng Mr. Sanchez. We need to shop for clothes. May gagawin ka ba pagkatapos ng klase?" Gagawa lang ng activity para bukas. Pero pwede naman mamaya na lang yun." "Then, come with me." Tumango siya at sumama kay Jude. Dinala siya ng binata sa isang malapit na shopping mall. "Hindi ba pwedeng sa ibang mall na lang, Jude? Ang mahal dito." "It's okay, Mary. Come on." Napanguso siya. "Ang galante mo pa rin. Pero ngayon may pera ka na talaga." Noon pa man, kahit pareho silang kapos sa pera ng lalaki, ay hindi siya nito hinahayaang gumastos kapag magkasama sila. Mahinang natawa ang lalaki sa sinabi niya. Hindi siya nakapalag nang igiya siya nito sa loob ng isang butik. "Ang mamahal nito, Jude." Anya habang nakatingin sa presyo ng bawat damit na tinitignan nila ng binata. "Paano kapag naisipan kong ibenta tong bibilhin mong damit kapag nagipit ako?" "Then bumili tayo ng marami, para marami ka ring mabenta kapag nagkataon." Nakangising sagot nito. "Joke lang yon. At anong bumili ng marami? Isa lang ang kailangan ko kaya isa lang ang bibilhin mo. Kung hindi lang kailangan to, hindi ako magpapabili sa'yo." Nag-angat ito ng kilay. "Bakit noon hindi ka naman tumatanggi kapag may binibigay ako sa'yo?" Syempre, boyfriend pa kita noon." "So kailangan ba boyfriend mo muna ako bago kita gastusan?" Bumilis ang tibok ng puso niya. "Bakit mo naman kasi ako gagastusan? Wala naman tayong relasyon. Ano yun? Wala kang magawa sa pera mo?" Nakibit balikat ito. "You can say that, Mary. Magkaibigan naman tayo, di ba? Hindi ko pa pwedeng ilibre ang kaibigan ko." Bahagya siyang tumawa para kalmahin ang pagwawala ng puso. "Ewan ko sa'yo. Sige na, tulungan mo na lang ako mamili ng babagay sa akin." "Kahit ano naman ang isuot mo bagay sa'yo. But try this one. Hindi pa kita nakikitang nagsuot ng pula." Anya at inabot sa kanya ang isang pulang dress. Sa huli ay hinayaan niya si Jude na ipamili siya ng damit. Ayaw niyang mapahiya ito kapag iniharap siya nito sa mga kakilala nito, suot ang mumurahin niyang damit. Gusto niyang bumagay siya bilang date ng binata. Pagkatapos mamili ay niyaya siyang kumain ni Jude. Dahil siya ang pinag-decide ng binata sa kakainin nila, ay dinala niya ito sa isang Filipino restaurant na paborito niya sa New Jersey. "Masarap ang adobo dito, paborito namin ni Bella. Tikman mo." Pagmamalaki niya kay Jude nang dumating ang order nila. "Mukhang masarap tong adobo nila."
Meron din kaming kinakainan na resto ni Judith sa New York. Next time, I'll bring you there. Ani Jude bago sumubo. Ano, masarap ba? Tanong niya sa binata. Tumango-tango ito. You're right, masarap nga. Pero mas masarap pa rin yung luto mong adobo. Natigilan siya sa sinabi nito. Noong magnobyo sila ay madalas niyang dalhan si Jude ng adobo na luto niya. Naaalala mo pa yon? Oo naman, paborito ko yun. Paano ko makakalimutan? Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi nito. Sa halip ng sumagot ay pinili niyang uminom ng tubig. Nagluluto ka ba ng adobo dito? Tanong ni Jude. Oo, gusto rin kasi ni Bella. Siya yung kasama ko sa apartment na J1 teacher din. Sa kotse niya rin ako sumasabay sa trabaho at pauwi. I'm glad na may mabait kang kasama sa bahay. Mahirap mag-isa sa ibang bansa. Tama ka. Buti nga may kasabay akong pumunta rito sa US. 3 kami dati sa bahay pero nag-asawa na yung isa kaya permanent resident na siya dito. That's good to hear. Hindi ako masyadong nakaramdam ng culture shock at homesick nung bago ako dito sa US. Dahil kasama ko naman si Judith at si nanay, saka mabait si daddy. Masaya ako for you. Thanks. Anyway, since namimiss ko yung adobo mo, pwede ba ako mag-request na ipagluto mo ako? Kung may free time ka lang naman, Mary. Mumuso siya bago umiti kay Jude. Pwede naman. Sige, ipagluluto kita. Really? Oo naman. Ang laki ng itinulong mo sa akin tapos hindi kita pagbibigyan sa request mong adobo. So, pwedeng bukas na agad? May klase ako bukas eh. Pagkatapos ng klase mo? Di ba may trabaho ka rin? I can leave my office in New York. Wala naman akong importanteng meeting bukas. Sige, pwede ako bukas pagkatapos ng klase ko. Pwede kitang ipagluto sa apartment. Pero maliit lang yung lugar namin. Mary naman, parang hindi naman ako sanay sa maliit na lugar. Syempre, nakita ko yung apartment mo sa New York. Ang laki-laki. Kahit 1 dosena ang tumira doon, maluwag pa rin. Nakakahiya yung apartment namin dito ni Bella. It's fine, Mary. Teka, baka naman sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo akong dalhin sa apartment mo. I thought we're friends. Muntik na siyang matawa sa paglabi nito. Hindi Alam mo naman kung saan yun. Sige na, punta ka bukas. Kahit dun ka na lang sa labas ng apartment dumiretso. Ayaw mong sunduin kita sa school? Kinagat niya ang ibabang labi. Baka may makakita sa'yo, isipin pa ng mga co-teachers ko, boyfriend kita. Well, ayaw mo nun. Iisipin nila na may gwapo kang boyfriend. Wow, hindi ka rin mayabang Natawa ito. Gwapo naman talaga ako, di ba? Kaya nga naging girlfriend kita noon eh. Ako kaya ang crush ng mga pasahero noon sa Toda. Natawa si Mary. Totoo naman kasi yun. Oo na, sige na po. But do tell me, Mary, mas gwapo ba ako ngayon? Nakangising tanong nito na inangat baba pa ang kilay. Parang alam mo na naman ang sagot. Kailangan mo pa ba akong tanungin? Come on, I want to hear your answer. Oo, mas gumapo ka pa ngayon. Lumaki ang ngiti nito. Ikaw din, Mary. Mas lalo kang gumanda ngayon. Pabiro siyang umirap. Sus, wag mo nga akong lokohin. Sobrang stress ko tapos sasabihin mo na lalo akong gumanda. Halatang binibilog mo lang ako eh. Basta talaga driver, sweet lover. Hindi kita binobola. You've matured, yes. But you've also gotten prettier. Sige na, tama na yan. Kumain na lang tayo. Ngumisi ito bago muling sumubo ng pagkain. Pagkatapos nilang lumabas sa restaurant ay naglakad-lakad sila ni Jude hanggang sa mapadpad sila sa isang park na madalas niyang puntahan. This place is nice. Ani Jude. Mula sa kinatatayuan nila ay tanaw nila ang kalmadong lawa na nagkukulay kahel dahil sa papalubog na araw. Dito ako madalas magpunta kapag gusto kong mapag-isa. Kapag madaming iniisip na problema. Baling niya kay Jude. Sabi mo madalas kang stressed. Hindi ka ba masaya dito sa trabaho mo? Masaya naman. Gusto ko yung trabaho ko rito at sa totoo lang, mababait naman talaga ang mga estudyante ko. Pero nakakapagod rin talaga magtrabaho sa lugar na malayo ka sa pamilya mo. Akala ko kapag nakarating ako ng Amerika, giginhawa ang buhay ko. Pero hindi rin pala. Malaki nga ang sahod ko rito, pero ang laki rin ng gastos. Tapos yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas, akala ang dali ng buhay ko dito sa Amerika. Hindi nila alam na nahihirapan din ako dito. Lalo na dahil mag-isa ako. Wala akong mahingahan at masandalan kapag napapagod na ako.
Ang totoo, hindi naman yung trabaho ko ang nakakapagod, kundi ang pamilya ko sa Pinas. Pero bilang anak at kapatid, hindi ko naman sila matitiis. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. I'm so sorry, Mary. Bumaling siya kay Jude. Bakit ka naman nagsasorry, Jude? Hindi mo naman kasalanan kung bakit nahihirapan ako dito sa Amerika. Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang kamay niya. I want you to remember that from now on, I'm here for you. Huwag mo nang isipin na mag-isa ka, kasi nandito ako. Kapag kailangan mo nang makakausap, just call me, Mary. I'm only one call away. Ngumiti siya sa binata. Salamat, Jude. You came at the right time. Hiyang-hiya ako sa'yo pero kailangan kong lunukin ang pride ko. You're welcome, Mary. I understand. Alam mo, ang swerte ng babaeng mapapangasawa mo, Jude. Talaga? Oo naman. Bakit ba single ka pa hanggang ngayon? Sigurado naman ako na ang dami-daming babaeng nagkakagusto sa'yo. Hilig pa naman ng mga babae dito yung mga morenong tulad mo. I'm still working on it, Mary. Nakangiti lang na sagot ni Jude. Ano ka mo? Gumagawa pa ako ng paraan para makuha ko yung babaeng gusto ko. Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi ng lalaki. Sa kabila niyon ay humiti siya. Sus, makukuha mo rin yun kung sino man ang babaeng yun, Jude. Talaga, Mary? Oo naman. Ako nga na walang planong mag-boyfriend dun, nakuha mo eh. Bahagyang natawa ang lalaki. Sana nga, kasi gustong-gusto ko ng mag-asawa. Kapag naging kami na ng babaeng mahal ko, pakakasalan ko na siya agad kung papayag siya. Lumunok si Mary para alisin ang bikig sa lalamunan. Paggabi na pala, Jude. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Gagawa pa ako ng activity pag uwi ko sa apartment. Iwas niya. Tila kumirot kasi ang puso niya sa sinabi nito. Come on, I'll take you home. Ani Jude. Tahimik siya hanggang sa makarating sila ni Jude sa tapat ng apartment niya. I'll see you tomorrow, Mary. Malaki ang ngiting wika ng binata. Tipid siyang umiti. Sige, mag-ingat ka pa uwi, Jude. Pagpasok niya sa loob ng apartment, agad siyang inusisa ni Bella. Pinuntahan ka dito ng ex mo, pinag-shopping, tapos sasabihin mo na wala siyang gusto sa'yo. Ani Bella matapos niyang sabihin ang ginawa nila ni Jude pagkatapos ng klase kanina. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano, Bella. Nabanggit na niya sa akin yung babaeng gusto niya kanina. Sagot niya. Tila muling piniga ang puso niya nang maalala ang parting yon ng usapan nila ni Jude. Talaga? So talagang friends lang ang tingin niya sa'yo, ganon? Hindi ka ba nasasaktan, Mary? Okay lang yun, Bella. Basta ang mahalaga magkaibigan kami ni Jude at nakakasama ko siya. Hindi ka lang pala sa pamilya mo martir, no? Pati rin pala sa pag-ibig martir ka rin. Kasi kung ako yan, aaminin ko kay Jude na mahal ko pa siya at gagawa ako ng paraan para mapasakin siya ulit. Isa pa, baka si Jude na ang sagot para maging resident ka rito. Di ba pangarap mo yun? Pumapalatak na wika ni Bella. Tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya sa kaibigan bago pumasok sa sariling silid. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ni Mary, ay agad siyang umuwi sa apartment para maghanda sa pagdating ni Jude. Ilang sandali pa nga ay narinig na niya ang busina ng sasakyan ng binata. Pagbukas niya ng pinto ng apartment ay bumungad sa kanya ang gwapong-gwapong si Jude, suot ang itim na turtleneck long sleeve at brown pants. May dala itong wine at isang box ng cake. Hi, Teacher Mary. Malaki ang ngiting bati ni Jude. Ngumiti siya. Jude, pasok ka. Salamat sa dala mo. Sana hindi ka na nag-abala. You're welcome, Mary. Nasaan yung kasama mo dito sa apartment? Bella, right? Tanong ni Jude nang igiya niya ito sa sala. May lakad si Bella kaya wala dito. Pero ang totoo, nang malaman ni Bella na pupunta si Jude ay nagpaalam ito na aalis. Para anito ay mabigyan sila ng alone time ng binata. Tatambay muna siguro ito sa bahay ng mga kakilala nilang Pinoy. Gusto mo bang kumain muna habang naghihintay, Jude? Meron kaming sandwich dito. I'm good, Mary. Gusto kong gutom ako kapag naluto mo yung adobo mo. Natawa siya. Sige, manood ka na lang muna ng TV habang nagluluto ako. Mabilis lang naman to dahil naihanda ako ng mga ingredients kanina. Pwede bang panoorin na lang kitang magluto? Seryoso ka ba? Napakurap na tanong niya. Oo naman. Hindi pa kita nakikitang magluto, Mary. So I want to see you in the kitchen now.
Sige na, please. Mas gusto ko yun kaysa manood ng TV. Sige na nga, pero kapag nabagot ka, bumalik ka na lang dito sa sala ha. I don't think mababagot ako. Nakangiting sagot nito. Sumunod sa kanya si Jude sa kusina. Naupo ito sa high chair habang siya'y inabala ang sarili sa pagluluto. Ano pang madalas na iluto mo dito bukod sa adobo? Tanong ni Jude. Menudo rin tapos afritada. Minsan kare-kare kapag madaming time at saka may budget. Pwedeng next time menudo naman ang iluto mo para sa akin. Natatawang nag-angat siya ng kilay. Aba, hindi pa nga naluluto tong adobo, nagre-request ka na ulit? Sige na, please. Pabiro siyang umirap. Sige na nga, pasalamat ka, malakas ka sa akin. Ayun naman pala. Thank you, Teacher Mary. Malaki ang ngising wika nito na bahagyang ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay natapos na siyang magluto. Sa halip na manatiling nakaupo ay tinulungan siya ni Jude na maghanda ng pagkain. Thank you, Mary. Wika ni Jude nang maupo sila sa dining table. Saka ka na mag-thank you kapag natikman mo na. Mamaya, hindi na pala pasok sa panlasa mo tong luto ko. Hindi naman nagbago ang taste ko. Kung ano yung gusto ko noon, yun pa rin naman ngayon. Sagot ni Jude habang diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi alam ni Mary kung bakit pakiwari niya ay may ibang kahulugan ang sinabi nito. Sige na Jude, tikman mo na. Kinuha nito ang bowl ng adobo. Nilagyan muna nito ang plato niya bago ang sariling plato. Gusto niyang mapangiti sa pagiging maasikaso ni Jude. Wala pa rin talaga itong pinagbago. Ano, kumusta ang lasa? Tanong niya nang matapos nitong tikman ang luto niya. Ano nga ulit ang pangalan ko, Mary? Ha? Ngumisi ito. Sorry, Mary. Sa sobrang sarap ng luto mo, nakalimutan ko ang pangalan ko. Natawa siya. Ewan ko sa'yo, ang corny mo pa rin, Jude. Corny daw pero tumawa ka naman. Ngumuso siya. Pero seryoso, masarap nga? Sobra. Kung papipiliin ako kung steak o adobo, ito pa rin adobo mong pipiliin ko. Noon at ngayon, ito pa rin talaga ang paborito ko. Walang makakatalo. Napahalakak siya kasabay ng paglobo ng puso. Ang lakas mambola. I'm serious, Mary. Sobrang namiss ko tong adobo mo. Hindi ko inakala na makakakain ulit ako ng luto mo. Nag-init ang puso niya. Kumain ka na ng madami, Jude. Next time may pagluluto ulit kita. Sinabi mo yan wala nang bawian. Oo naman, hindi naman ako bata para bawiin ang mga sinabi ko. Thank you, Mary. Ikaw din, kumain ka na. Gusto ko pareho tayong mabusog sa luto mo. Habang kumakain ay pinagkwento siya ni Jude tungkol sa estudyante niya. Kumain din sila ng dessert na dala nito. Madilim na nang magpaalam sa kanya ang binata. Thank you for today, Mary. Wika sa kanya ni Jude nang ihatid niya ito sa sasakyan nito. You're welcome, Jude. Babalik ka ba dito bukas? Next week na siguro. I can't come tomorrow. Pupunta ako ng Chicago. I have an important business there kaya 2 araw ako dun. So, I'll see you on Saturday morning. Okay, see you on Saturday. Mag-ingat ka pa uwi, pati sa flight mo pa Chicago. Salamat sa pa-takeout mga adobo. I'll have this for breakfast tomorrow. Good night, Mary. Nakangiting paalam nito. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya nang pumasok siya sa apartment. Kinabukasan ng gabi, hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng tawag mula kay Jude. Napatawag ka, Jude. Anya sa binata. Mag-isa siya sa sala dahil lumabas si Bella. Gusto ko lang sabihin na adobo ang lunch ko kanina. Ha? Akala ko ba nasa Chicago ka ngayon? Half Pinoy yung kamiting ko kanina. He brought me to another Filipino resto dito sa Chicago. Kumain kami ng adobo, kaldereta at pansit. Talaga? Kamusta naman, Jude? Mas masarap pa rin talaga yung adobo mo, Mary. Parang wala nang makakatalo dun. Napangiti siya. Ang lakas mo namang mambola talaga. Baka maniwala ako niyan. Totoo, Mary. Namimiss ko na nga agad yung luto mo eh. Pagbalik natin galing Baltimore, ipagluto mo ulit ako Gawin mo na kaya akong personal chef. Gusto mo ba? Natawa siya. Joke lang yon. Mahal ko ang trabaho ko, Jude. Natawa rin ito. Wala rin akong balak na alokin kang maging personal chef ko. Iba ang gusto kong ianok sa'yo, Mary. Talaga? Ano naman?
Secret? Grabe naman, may pa-secret-secret ka pa dyan. Bakit? Curious ka ba? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo, Mary? Wag na, hindi naman ako interesado. Ingos niya kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Nagtatampo ka ba, Teacher Mary? Let me guess. Nakaingos ka ngayon, no? Ewan ko sa'yo hudas ka. Narinig niya ang malakas na tawa nito. Namiss ko yan, Mary. Alin, yung pagtawag ko sa'yo ng hudas? Natatawa niya ring sagot. Oo, pati ang tawa mo. Napangiti siya. Kapag talaga si Jude ang kausap niya ay ang dali-dali lang para sa kanyang tumawa. Napapawi lahat ng problema niya. Ilang sandali pa silang nag-usap ng binata bago sila nagpaalam sa isa't isa. 2 araw ang lumipas. Dumating ang araw ng Sabado. Tulad ng sinabi ni Jude ay maaga siya nitong sinundo sa apartment. Hi, girlfriend. Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Jude. Girlfriend? Nabiglang gagad niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Well, girlfriend kita ngayong weekend, hindi ba? Humuso siya para itago ang kilig na nararamdaman. Oo nga pala. Wala ka nang nakalimutan? Tanong nito. Pagkatapos kunin ang maleta niya, ay lumapit ito at inayos ang suot niyang scarf. Halos matunaw siya sa ginawa nito at sa lapit ng distansya nila sa isa't isa. Umiling siya. Wala na. Alis na tayo, love. Love? Napakurap na gagad ni Jude. Yun naman ang endearment natin nung mag-boyfriend tayo, di ba? Total sabi mo, kailangan ko mag-pretend na girlfriend mo. I assume okay lang sa'yo na tawagin kita sa endearment natin dati. Gusto niyang sulitin ang 2 araw na yon sa piling ng binata. Kaya nagdesisyon siyang paniwalain ng sarili na totoong nobyo niya ulit ito. Masuyong umiti si Jude. Of course. Ayos na ayos lang, love. Pasimpleng umiti si Mary kahit sa totoo lang ay nagwawala na ang puso niya. Habang nasa biyahe sila ay panaka-nakapang hinahawakan ni Jude ang kamay niya at dinadala sa labi nito. Pakiramdam niya tuloy ay totoong nagkabalikan sila ng binata. Pagkatapos ng kulang 3 oras na biyahe ay nakarating sila sa Baltimore. Isang mag-asawa ang sumalubong sa kanila pagpasok sa resort and hotel. Mary, love, this is Mr. Sanchez and his wife. Magpapakilala ni Jude sa kanya sa 2 may edad na kaharap nila. Ayon kay Jude ay matagal ng kaibigan ng ama nito ang Ginoo. Binati niyang mag-asawa sa Ingles. Nice to meet you, Mary. Jude is right. Ang ganda-ganda ng girlfriend niya. Wika sa kanya ni Mr. Sanchez. You can speak Tagalog, Mr. Sanchez? Nagulat na tanong niya sa Ginoo. Sabi ni Jude ay half Mexican ito. Yes, iha. Natawang bumaling sa kanya si Jude. Sorry, love. Hindi ko nasabi sa'yo na half Filipino ang asawa ni Mr. Sanchez at ilang taon din siyang tumira sa Pilipinas. Nakakainis ka naman? Mahinang kinurot niya ang braso ni Jude. Sorry na, my love. Mahinang humalakak ang binata at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Nag-init naman ang mukha ni Mary kasabay ng pagtawa ng mga kaharap nila. Ang sarap yung panoorin na maglambingan. Matagal na naming kilala si Jude pero hindi ko alam na may ganyang side pala siya. Wika naman ng asawa ni Mr. Sanchez. Ay, opo, malambing po itong lalaking to. Sagot niya sa mga kaharap. Ilang sandali pa'y inaya sila ng mag-asawa sa inihandang lunch ng mga ito para sa kanila. Doon ay todo asikaso siya ni Jude. Kulang na lang ay subuan siya nito sa harap ng mag-asawa. So, any wedding bells soon? Wala pa ba kayong planong magpakasal? Tanong ni Mr. Sanchez. Kung ako ang tatanungin, I want to marry her immediately. But I want to do everything at Mary's own pace. Sagot ni Jude. Kinuha nito ang kamay niya at marahang hinalikan ang likod niyon. Lumobo ang puso ni Mary. Wala na siguro siyang ikakasaya pa kung totoo ang relasyon nila ni Jude. Ang considerate naman palang boyfriend ni Jude. Paano ba kayo nagkakilala? Nakangiting tanong ni Mrs. Sanchez. Naging girlfriend ko po si Mary nung nasa Pilipinas pa ako. Pero nagkahiwalay kami bago pa ako mapunta dito sa Amerika. 10 years later, nagkita kami sa New Jersey. Nagtatrabaho siya doon bilang teacher. Wow, you broke up and met each other again after 10 years? That must be destiny. Namamanghang komento ni Mr. Sanchez. Bakit naman kayo naghiwalay? Usisa ng ginang. Tila may tumusok sa puso ni Mary.
Naghiwalay kami ni Jude noon dahil hindi siya gusto ng parents ko. Noong mga panahong yun, wala akong choice kundi sundin sila at makipaghiwalay kay Jude. And I understand why Mary broke up with me that time. Wala pa akong may pagmamalaki noon at wala ring maayos na trabaho. Kaya hindi ako bagay sa kanya. But look at you now, Jude. Wala nang magulang ang tatanggi sa'yo. In fact, lahat ng magulang gusto kang maging son-in-law. Wika ni Mrs. Sanchez sa binata. Ngumiti si Jude. Kahit naman may pagmamalaki na ako ngayon, kailangan ko pa rin patunayan sa pamilya ni Mary na karapat-dapat ako sa kanya. Dahil hindi lang naman po pera ang sukatan ng lahat. Tama. Sana ay maimbitahan niyo kami sa magiging kasal niyo sa hinaharap. Ani Mrs. Sanchez matapos sumang-ayon ng mag-asawa sa sinabi ni Jude. That would be for sure. Nakangiting sagot ni Jude. Pagkatapos ng lunch kasama ang mag-asawa ay sandali silang naglibot ni Jude sa resort bago sila tumuloy sa hotel room nila. Malawak yon. May sariling balcony subalit isa lang ang kama. Ayos lang ba sa'yo na sa isang hotel room tayo? Tanong ni Jude. Walang problema sa akin. Ang laki naman itong kama, oh. Pwede rin naman akong sa sofa matulog, Mary. Anong sa sofa? Sa kama ka na rin. Ayos lang na magtabi tayo, love. Nakaangat ang sulok ng labing tanong ni Jude. Ang sama ko naman kung sa sofa kita patutulugin, ikaw yung nagsama sa akin dito. Saka ang laki-laki mong tao, oh. Paano kung mayakap kita habang tulog ako? Di yakapin mo. Boyfriend naman kita ngayon, di ba? Lumawak ang ngiti ni Jude, bago biglang nahiga sa malawak na kama. Tinapik nito ang space sa tabi nito. Then come here. Payakap ako para makatulog ako. Bakit matutulog ka na, ang aga pa? Napagod ako sa biyahe kaya matulog muna tayo. Madami pa naman tayong oras bago ang party mamaya. Ngumuso siya bago sa huli ay sumunod kay Jude sa malawak na kama. Humiga siya patagilid. Agad naman siyang ikinulong ni Jude sa mga bisig nito. Hindi natin to na-experience before. Malambing na wika ni Jude habang nakatingin sa mukha niya. Hindi na-experience ang alin? Yung mahiga sa isang kama. Ang sarap pala, love. Ang gaan sa pakiramdam. Parang kahit anong problemang dumating sa akin, ayos lang basta katabi kita. At kayakap kita ng ganito. Unti-unting namungay ang mga mata ni Jude. Nagwala naman ang puso ni Mary. Isang basong wine lang ang nainom mo kaninang lunch, pero bakit parang lasing ka? Humalakak ito sa kabila ng namumungay na mata. Hindi ako lasing. Puyat lang, love. Kumunot ang noo niya. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Na-delay kasi ang flight ko pauwi ng New York. Sana pala nagsama ka ng driver, Jude. Ayokong may sumabang iba sa atin, Mary. Don't worry, I'm okay. I just need a quick nap. Sige na, magpahinga ka na. Ngumiti ito. Gusto ko pagising ko, yakap pa rin kita. Pwede ba yun? Don't worry, hindi ako aalis dito sa tabi mo. Pangako. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi ni Mary at ngumiti bago pumikit. Sandali naman niyang pinagmasdan ng binata bago ipinikit din ng mga mata. Nagising na lang siya na pinagmamasdan na siya ni Jude. Hi, love. Masuyong bati nito. Namula ang mukha niya. Parang kanina ka pagising ah. Bakit hindi mo ako ginising din? Ang sarap mo kasing panoorin matulog. Para kang baby. Anong baby ka dyan? Umiti ito at inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tenga. Anong oras na ba? Tanong niya. 4 p.m. Alas 4 na pala. Bumangon na tayo, Jude. Okay, love. Tila tinatamad pang sagot ni Jude. Bago ito bumangon ay hinalikan siya nito sa noo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mary. Nagtataka man siya sa inaasal ni Jude ay hindi siya nagkomento dahil gusto rin naman niya ang ginagawa nito. 2 oras ang nakalipas, pareho na silang nakabihis ni Jude. Nagsusuot siya ng hikaw sa harap ng salamin nang pumulupot ang braso ni Jude sa tiyan niya. Ang ganda-ganda ng love ko. Malambing na wika nito sa likod niya. Pabirong inirapan niya ito mula sa refleksyon nila sa salamin. Ang bolero mo talaga. Totoo. Sigurado akong ikaw ang pinakamaganda mamaya. Wala akong ibang titingnan kundi ikaw lang. Dapat lang naman kasi ako ang girlfriend mo. Humarap siya rito. Nahigit niyang hininga ng pasadahan ito ng tingin. Ang gwapo mo. Siguradong pagtitinginan ka ng mga babae mamaya. Don't worry. Sa'yo lang naman tong gwapong to, love. Sagot nito na ikinalobo ng puso niya.
Kalahating oras ang lumipas. Nakarating sila sa malawak na bulwagan ng hotel kung saan nagaganap ang pagtitipon. Ipinakilala siya ni Jude sa mga lumalapit sa kanila. Sa gitna ng pagtitipon ay lumapit sa kanila ang isang magandang babae na pamilyar sa kanya. Si Judith yon, ang kapatid ni Jude. Kuya Jude! Bati ni Judith sa lalaki. Judith, akala ko hindi ka makakarating. Tila na biglang tanong ni Jude sa kapatid. Nagbagong schedule ko kaya nakapunta ako. Bumaling sa kanya ang mas batang babae. Bahagya itong nag-angat ng kilay bagong ngumiti. Hi, Ate Mary. Long time no see. Tipid nang ngumiti siya kay Judith at gumanti ng bati. Judith, lalo kang gumanda. Thanks, Ate Mary. Nabanggit sa akin ni Kuya Jude na sa New Jersey ka pala nagtatrabaho. Anang babae. Sa gitna ng pag-uusap nila ni Judith ay sandaling nagpaalam si Jude dahil sa isang businessman ang tumawag dito. Can I talk to you, Ate Mary? Bahagyang naging seryoso ang mukha ni Judith nang mawala sa paningin nila ang kuya nito. Oo naman, Judith. Ngumiti ang babae at iginiya siya sa balcony ng bulwagan. Walang ibang tao doon maliban sa kanila ng babae. I'll be honest with you, Ate Mary. Nagalit ako sa'yo nung makipag-break ka kay Kuya Jude. Seryosang baling sa kanya ni Judith. He was devastated when you left him. At dahil lang saan? Dahil hindi siya gusto ng pamilya mo? Dahil tricycle driver lang siya noon? Napalunok siya kasabay ng bahagyang pagyuko. I'm sorry, Judith. Sinaktan mo si Kuya Jude. Kaya kung ako ang papipiliin, ayoko nang bumalik pa siya sa'yo. Pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin ka kung ikaw lang talaga ang kasiyahan ng kapatid ko. Mapapatawad kita sa ginawa mo noon kung ipapangako mo sa akin na hindi mo naiiwan si Kuya. Napasasayahin mo siya. Nasusuklian mong pagmamahal niya sa'yo. Napailing siya sa babae. Judith, nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ng Kuya Jude mo. Kumunot ang noon nito. Ano? Kung ganon, bakit kasama ka niya rito ngayon? Humingi lang siya ng pabor na samahan ko siya dito bilang date niya. Wala kaming relasyon. Magkaibigan lang kami ng kuya mo. But be honest with me, Ate Mary. Mahal mo pa rin ba si Kuya Jude hanggang ngayon? Napalunok siya. Oo, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman siya nawala sa puso ko eh. Pero sa kabila ng nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko siya babalikan. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya. Pagkatapos ko siyang iwan noon. He deserves someone better than me. Yung hindi siya kayang iwan at kaya siyang ipaglaban kahit kanino. Pero mahal ka ni Kuya Jude. Napaawang siya sa sinabi ng babae. Hanggang ngayon. Napahinto si Judith sa pagsasalita nang bigla ay dumating si Jude. What are you two doing here? Tanong ng binata kasabay ng paglapit sa kanila ng kapatid nito. Hinawakan ni Jude ang kamay niya. I was just talking to Ate Mary, Kuya. Sagot ni Judith sa kapatid. At anong pinag-uusapan niyo? Kibit balikat nang umiti si Judith. I just want to help you sort out your love life, Kuya. Kung kailan ka kasi tumanda at saka ka bumagal. What? Napakurap na gagat ni Jude. Anyway, I have to go. Maiwan ko na kayo para makapag-usap kayo. Ayusin mo yan, Kuya Jude. I want you to be happy. Ani Judith bago umalis. Nang maiwan silang mag-isa ni Jude ay hinarap niya ang binata. Jude. What did Judy told you, Mary? Marahan subalit may pag-aalalang tanong ni Jude. Sinalubong niya ang mga mata nito. Na hanggang ngayon, mahal mo pa rin daw ako. Hindi naman totoo yun, di ba? Lumunok si Jude bago marahang umiti sa kanya. It's true, Mary. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang nag-iisang babae dito sa puso ko. Nagalit ako sa'yo nung hiwalayan mo ako at hindi mo ako ipaglaban sa mga magulang mo. Pero kalaunan, naintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Sa loob ng nakaraang mga taon, sinubukan kitang kalimutan. Lalo na nung nandito na ako sa Amerika. Pero kahit na nagbago na ang buhay ko, kahit na wala na ako sa Pilipinas, hindi ka pa rin mawala-wala dito sa puso ko. Ikaw lang ang babaeng nakapasok sa puso ko at nanatili ka rito sa kabila ng mga taong lumipas. Ako pa rin yung Jude na mahal ka. Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya. Nang magkita tayo dito sa US at nalaman ko na single ka pa, nakipaglapit ulit ako sa'yo. Sinabi ko sa sarili ko na paiibigin ulit kita. At sa pagkakataong to, hindi mo na ako magagawang iwan.
This time, hindi na ako papayag na maghiwalay tayo. Bumagsak ang mga luha niya sa sinabi ng lalaking minamahal. Hindi mo ako kailangang paibigin pa, dahil hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo, Jude. Nung nagkita ulit tayo, bumalik ang lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Pero alam kong wala ng patutunguhan pa ang damdamin ko sa'yo, kaya hinayaan ko na lang na maging magkaibigan ulit tayo. Well, you're wrong about that, Mary. Dahil tulad mo, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. So, will you be my girlfriend again? Will you accept me in your life again? Kapag umuo ka at tinanggap mo ulit ako sa buhay mo, wala nang bawian to, love. I won't let you go ever again. Hindi na ako papayag na maghiwalay tayo. Hindi ka na makakawala sa akin. Ipinapangako ko yan sa'yo. Pero Jude, anong iisipin ng ibang tao? Iniwan kita noon tapos ngayon babalikan kita. Dahil lang mayaman ka na? Dahil lang nalaman ko na bilyonaryo ang tatay mo? Na ang habol ko lang sa'yo ay green card? I don't care about what other people think, Mary. Ang importante sa akin, alam ko yung totoo. Natulad ko, mahal mo pa rin ako. Nauunawaan ko na hindi pa tayo handa pareho noon, kaya tayo pinaghiwalay muna ng Diyos. Pero ngayon na muli niya tayong pinagtagpo sa napakalayong bansa sa Pilipinas, isa lang ang ibig sabihin nun. He's giving us a second chance. Muling bumagsak ang panibagong luha niya. Mahal pa rin kita, Jude. Mahal na mahal pa rin kita. Kung sakaling nagkita tayo at driver ka pa rin dito, hahabulin pa rin kita. Dahil mahal pa rin kita at gusto kong magkaroon ng ikalawang pagkakataon sa'yo. Talaga? Hahabulin mo ako? Masuyong tanong nito habang pinapalis ang luha sa pisngi niya. Oo. Umangat ang sulok ng mga labi nito. Sana pala nagpanggap akong taxi driver para maranasan kong habulin mo. Sira. Sa kabila ng pag-iyak ay bahagya siyang natawa. Muling sumeryoso ang binata. Pero hindi mo naman ako kailangang habulin. Dahil ako magkukumahog na tumakbo papunta sa'yo, Mary. I'm sorry kung inakala mo na pagkakaibigan lang ang habol ko sa'yo. Gusto ko kasing daan-daanin muna ang pakikipaglapit sa'yo. Isa pa, nag-aalala ako na baka mabigla ka kapag sinabi ko agad na mahal pa rin kita. Pero ngayong alam ko na pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa, gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ako sa lahat ng sinabi ko. Lumuhod si Jude kasabay ng paglabas nito ng isang mamahaling singsing. Planado talaga nito na magdala ng singsing dahil desidido talaga itong makipagbalikan kay Mary. I love you so much, my love. Itutuloy natin ang naputo nating pagmamahalan noon. Will you marry me and spend the rest of your life with me? Hindi kita pipilitin na magpakasalagid sa akin. We will do everything at your pace. I just want to prove that I am serious with you. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa hinaharap hanggang sa habang buhay. I will marry you, Jude. Magpapakasal ako sa iyo kahit bukas na bukas din. Walang pag-aalinlang ang sagot niya sa lalaking minamahal. Pagkatapos isuot ni Jude ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. Mahal na mahal kita, Mary. Mahal na mahal din kita, Jude. Pangako, hindi na kita iiwan. Saka lang ako lalayo sa iyo kapag nagsawa ka na sa akin. At sa tingin mo mangyayari yun? Hindi ako magsasawa sa iyo at sa relasyon natin, Mary. Ikaw noon, ngayon, hanggang sa magpakailanman. Pumuti man ang lahat ng buhok ko, maubos man ang lahat ng ngipin ko, maging uugod-ugod man ako, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Masuyo silang umiti sa isa't isa bago muling nagsalo sa isang malalim na halik. Sa halip na bumalik sa pagtitipon ay tumuloy sila ni Jude sa kanilang hotel room upang iparamdam ang pagmamahal sa isa't isa. Kinabukasan, binati sila ng mag-asawang Sanchez nang malaman ng mga ito na nag-propose na sa kanya si Jude. Masayang-masaya rin si Judith para sa kapatid. Gayon din si Bella pag uwi nila ni Jude ng New Jersey. Pagdating ng bakasyon ni Mary sa trabaho ay umuwi sila ni Jude ng Pilipinas upang formal na ipaalam sa pamilya niya ang pagpapakasal nila. Humingi rin ng tawad ang ina ni Mary kay Jude dahil sa naging paghihiwalay nila noon. Pagkatapos mamanhikan ni Jude sa pamilya niya, ay nagdesisyon silang magpakasal na sa Pilipinas. Pagbalik nila sa Amerika ay pinakasalan siyang muli ng asawa. Sa kabila ng estado sa buhay ni Jude, ipinagpatuloy ni Mary ang pagiging grade school teacher sa Amerika. Dahil sa pagpapakasal nila ay naging permanenteng residente na rin siya ng naturang bansa.
Isang taon ang nakalipas ay umuwi sila ni Jude ng Pilipinas para daluhan ang graduation ng kanyang mga kapatid. Labis ang pagpapasalamat kay Mary ng dalawang kapatid at ipinangako ng mga ito na magtatrabaho ng mabuti upang ang mga ito naman ang sumuporta sa kanilang ina na hindi na tuluyang humawak ng baraha. 2 taon ang nakalipas mula nang ikasal sila ni Jude, isinilang ni Mary ang panganay na anak nila ng asawa. Bukod sa pamilya ni Jude ay dinalaw siya ng ina at 2 kapatid sa Amerika. Sa sumunod na mga taon ay nasundan pa ng 2 supling ang pamilya nila ni Jude. Labis na nagpapasalamat si Mary na si Jude ang ibinigay sa kanya ng may kapal. Kahit na nasaktan niya noon ang asawa, patuloy pa rin siyang minahal ni Jude at muling tinanggap sa buhay nito. Nagpapasalamat din siya sa tadhana na muli silang pinagtagpo at binigyan ng ikalawang pagkakataon ng kanilang pag-iibigan. Sa piling ni Jude at ng kanilang 3 anak, lubos ang kasiyahan ni Mary at wala na siyang ibang mahihiling pa sa buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.